tayo po ay nabubuhay ng may kalayaan, hindi dahil sa ating kakayanan, kundi nagmumula po sa ating Panginoong Hesus. Naniniwala po ba tayo dito, kapatid? Amen and amen, no? At sinabi lang po dito, no, kahalagahan ng pagiging matatag po natin, no, sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay nagtagumpay na. So, pinapaalala niya na tayo ay maging matatag, stand firm, sabi niya po doon. Amen, no? Sabi po dito, not allowing themselves to be burdened. Huwag lang po nating hahayaan, no, ang ating mga buhay, no, ma-burden, no, sa mga yoke of slavery. Ano ito, yung mga kahinaan natin, kasalanan, mga problema, no, sapagkat tayo po'y malaya na. Pinagtagumpayan na tayo ng ating Panginoong Hesus, no? Amen po ba? Excited po ba tayo na maramdaman yung kalayaan natin ngayong gabi? Amen. Amen. So legalism means the belief or practice or strict adherence to the law or a set of rules of means achieving salvation or spiritual goals. So yung nga po, sabi ko po kanina, pinapabatid to ni Galatia na ang ating kaligtasan, ang ating kalayaan, no, para sumunod sa lakad ng ating Panginoong Hesus, hindi dahil sa ating kakayanan, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. No, basahin po natin sa Romans 3:22. Sabi po doon, pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hentil. Tayo po'y mga Hentil, no? So napakahalaga na tayo po'y sumasampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para pumalaya tayo, no? Malaya po tayong lalakad sa kalooban ng Panginoon. Amen. Napakabuti po, no? Hindi na natin kailangan, hindi ko po sinasabi huwag po tayong maging mabuti, sapagkat nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus, sinusunod po natin yung lakad niya. No? Alam po natin kung ano yung ayaw niya. Alam po natin kung ano yung gusto niya. Tama po ba? Amen. At sabi po sa 2 Corinto, sa Tagalog po, sa 3:17, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu at ang Espiritong Panginoon na nagbibigay sa atin ng kalayaan. Amen. Ayan, kompleto po ang Panginoon. Simula po nung tinanggap natin ang Panginoon, tayo po ay may kagalakan na mamuhay, na walang takot. Hindi tayo natatakot sumunod, sapagkat ginawa niya na ang lahat para sa atin. Tama po ba? Amen. Amen, no? Ano po ba ang dahilan ng ating Panginoong Diyos Ama kung bakit binigay niya ang Panginoong Hesus para sa atin? Para po tayo may kalayaan na sumunod sa kalooban, no? Na sumunod sa kalayaan, yung tinanggap nating kalayaan, ano po bang dahilan para po maunawaan natin yung freedom na sinasabi ng ating Panginoon? No? Ano po ba itong nais iparating ng ating Diyos Ama sa ating mga buhay? So, unang-una po, redemption from sin. Sabi po sa Ephesians 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Amen. Natutuwa po ba tayo? Amen. Na tayo po'y tinubos na ng ating Panginoon. Christ's sacrificial death provides payment for our sin, offering forgiveness, break the chain of spiritual oppression, freeing from the bondage of sin, guilt, and shame, reconciliation with God. Ayan po, no, yung dahilan kung bakit binigay ng Diyos Ama ang Kanyang anak na si Jesus na ating Panginoon para po tubusin yung ating mga kasalanan. No, sapagkat wala pong perfecto, no? Lahat po tayo nagkakasala. Wala po tayong kayang gawin sa isip pa lang. No? Sa isip pa lang, di mo pa ginagawa, nagkasala ka na. Tingnan mo lang na hindi maganda ang iyong katabi. Kasalanan. Ganun po katindi yung kasalanan. Tama po ba? Amen? Kaya ganun na lang yung dapat pagpapasalamat natin sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kulang ang palakpak, kulang ang salitang salamat.
No? Offering forgiveness, tayo po'y pinatawan na. Break the chain. No? Yung mga meron tayo na nagpapahirap sa atin. Yung mga bagay na hindi natin mabitaw-bitawan. Mga addiction, ano pa to, yung mga strongholds, na parang gusto mo nang makalaya, pero paulit-ulit mo pa rin ginagawa. At yun ang kabutihan, kagandahan ng loob sa atin ng Diyos Ama, binigay ang kanyang anak. Kung tayo po'y mananampalataya, tayo po'y tinubos na niya sa kasalanan. Amen? Amen. Natutuwa po ba tayo na wala tayong kayang gawin, kundi mananampalataya lamang sa ating Diyos, Panginoong Yesus? Amen? Amen. Amen. B, sabi po doon, fulfillment of God's promise. God's promise. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, no? That whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ito po yung fulfillment ng ating Panginoon. Ito yung dahilan kung bakit binigay niya ang kanyang anak para po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. At excited na po ba tayo doon? Hindi sila excited, Lord. Amen. Excited na po ba tayo doon? Amen. Dapat ito po yung regalo ng Lord sa atin na dapat lagi natin bitbit. Pag naaalala natin ng Panginoong Jesus, may buhay na walang hanggan. Ang buhay po natin dito, ganun lang po kasi ang buhay na walang hanggan, walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Excited na tayo. Sino gustong mauna? Amen. Joke lang po, no? Meron pang gagawin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. No, the coming of Christ fulfill God's promise of deliverance and salvation for His people. So, tayo po yun. No? Binigay niya ang kanyang anak para po tayo magkaroon ng kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Demonstrating His faithfulness and love towards humanity. Ito po yung kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos Ama, no? Ang kanyang kaisa-isang anak, binigay niya po para sa atin. No, sino pong kayang mag-alay ng buhay para po sa inyong katabi? Kaya niyo po ba? No? Napakahirap po nun. Baka kahit sambitin, di natin masambit. Ano po? Kaya nga po, pag naaalala ko po ang ginawa ng Lord, ng ating Panginoong Jesus, no? Pag tayo po ay titignan lamang, no? Tangnanan namin ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, talaga pong nakakaiyak. No? Yung pasasalamat mo, maiiyak ka na lang. Wala ka nang masasambit. Tama po ba? Ganon po kabuti ang ating Diyos Ama. Pangatlo po, sabi po doon, adoption as children of God. Ayan, sabihin mo sa iyong katabi, anak ka ng Lord. Ayan. Pag naaalala po natin ang Panginoong Yesus ang siyang naging dahilan kung bakit tayo tinawag ng Diyos Ama na anak, natutuwa po ba tayo? Nakakapagpasalamat po ba tayo na sa tuwing meron tayong dinadaanan, sasabihin natin, anak ako ng Lord, anak ako ng Lord, hindi ako pababayaan ng Lord, anak ako ng Lord. Naaalala po ba natin yun? No? Dapat doon tayo kukuha ng lakas ng loob. Gaano man kahirap yung pinagdadaanan natin, sasabihin pa rin natin, anak ako ng Lord. Amen. Amen po. Sabi po sa Galatians 3:26-27, NLT version, for you are all children of God through faith in Christ Jesus. And all who have been united with Christ in baptism have put on Christ, letting put on new clothes. So, yun nga po, no, sabi po doon, no, you are all children of God. Tayo po ay anak ng Lord. Paano po? Dapat buo yung pananampalataya natin. Buo yung ating paniniwala. Huwag tayo nag-aalangan, ba talaga ako ng Lord? Parang hindi naman. No? Nag-aalangan tayo. Dapat buo. Simula po nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, dapat ito po ang ating lalakaran. Ang tingin natin lagi sa daanan, anak ng Lord ako, anak ako ng Lord. No? Lagi po natin itatanim sa ating puso. Para po paano? Para malaya po tayo. Malayang-malaya tayo sumunod sa kalayaan na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. Sabihin mo sa iyong kapatid, anak ka ng Lord. Baka malimutan, anak ka ng Lord.
Ayan. Through faith in Christ, we experience the privilege and freedom of being heirs. No, takapagmana pa, hindi lang anak, takapagmana pa. No? Sino gusto magmana ng kalangitan? Amen. Sabi ko sa Galatians 4:7, now you are no longer slave, but God's own child. And since you are His child, God has made you His heir. Napakasarap marinig, no? Hindi ka lang tinawag na anak, takapagmana ka pa. Yung dito, hirap na hirap ka sa lupa, pero pag iniisip mo ang Panginoong Jesus, grabe, na-imagine mo ba kung gaano kalaki ang langit? Hindi po natin yan masusukat sa ating kaisipan kung gaano kaganda. Maisip lang natin yung kaligtasan, grabe na, ano ay yung langit? Ano, takapagmana po tayo yun. Sabi mo sa iyong katabi, takapagmana ka kapatid. Takapagmana ka kapatid. Amen, talapakan natin ng Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Sabi po sa D, pangapat na po tayo, empowerment by the Holy Spirit. So yun no, sa mga dahilan kung bakit binigay po ng Diyos Ama, ang Panginoong Jesus, para po tayo ay magkaroon ng kapangyarihan sa pamamagitan na tayo may kalayahan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kanina nga lang, no, tayo po yung maawit, ramdam na ramdam po natin ang Holy Spirit. Sino po nakadama nun? Amen. Hallelujah. Parang sabi nga ni Pastor Eric, ang sarap na lang umawit ng umawit kahit na hindi na mag-word. Ang sarap po, pag ramdam na ramdam po natin ang banal na Espiritu. Sabi po sa John 14:26-27, but when the Father sends the Advocate as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you, sabi niya po doon, of everything I have told you. I am leaving you with a gift. Ito po yung regalo ng Diyos Ama eh. Ang Holy Spirit, dapat lagi po natin itong bitbit. Tama po ba? Amen. No? Peace of mind and heart, and the peace I give is a gift that word cannot give. So don't be troubled, sabi niya po doon, or afraid. Huwag kang matatakot. Sapagkat tinanggap mo ang Panginoong Jesus, pag tinanggap po natin ang Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin, wala na pong karapatan ng takot. Tama po ba? Sapagkat ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang malayang kikilos sa ating mga buhay. At ang sinasabi ng Panginoong Yesus, ang siyang sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang siyang mag-guide po sa atin. Mag-guide po yan sa atin. Pag sinabi niya, oh anak, huwag kang tumingin dyan, may asawa na yan. Tama po ba? Ang banal na Espiritu yung nagsasabi niyan. No? Kaya kailangan dapat susundin po natin. Sapagkat yun ay regalo ng Lord eh. Ilalayo ka po niyan sa kapahamakan. Tama po ba? Ilalayo ka po niyan. At ikagayad ka po niyan. Kaya mahalaga po itong banal na Espiritu sa ating mga buhay. Through Christ, we receive the gift of the Holy Spirit who empowers us to overcome spiritual strongholds. No, kasama po doon yung ating mga bitbit na kabigatan, no? Sino po dito may mga bitbit? Yan, wala na. Thank you, Lord. Ayan. And walk in freedom and victory. No, ito po yun eh, yung banal na Espiritu. Kaya parang, nung tinanggap natin ng Lord, payapa yung puso mo. Masaya ka, di maubos yung galak mo. Ito yun eh, yung Holy Spirit na nagbibigay ng power sa atin para po tayo malayang mabuhay sa kalooban ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang banal na Espiritu. Tanggapin mo po, Lord. Hallelujah. Pangilan na po tayo. Una, redemption from sin. Pangalawa, fulfillment of God's promise. C, adoption of us children of God. D, empowerment by the Holy Spirit. At ang panglima po, eternal life. Nasabi na po ito kanina at atin lang po pagbubulayan ulit. Eternal life. Kaya po binigay ng ating Diyos Ama, ang kanyang anak, para to meron tayong buhay na walang hanggan. Sabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life.
through Christ Jesus our Lord. At sabi din po sa 1 John 2:25, and this is what He promised us, eternal life. Ito po yung pangako ng Lord na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, talagang meron tayong buhay na walang hanggan. Ito po yung pagtitiyanan natin sapagkat yung buhay po natin, kung makikita po natin, ay napaka-iksi lamang po dito. Kaya pitpitin po natin itong regalo ng Diyos Ama. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. No? Eternal life. Promise of future is promise, presence over us hope of eternal life. So yun po, no, yung dahilan kung bakit po binigay ng Diyos Ama ang kanyang anak, no? God gave Christ Jesus to set us free from the bondage, no? Mga buhay na walang hanggan, bondage, ano po yan, yoke of slavery, no? Dahil sa pamamagitan ng ating banal espiritu ng ating Diyos Ama, ay nararanasan po natin yung pag-ibig, habag at grasya ng ating Panginoon, providing a way for us to experience the true freedom. Sabi po doon, redemption and eternal life. No, napakabuti po ng Lord. Kung titingnan lang po natin yung halaga ng ginawa ng Panginoong Jesus sa ating mga buhay. No? Grabe po ito. Kompleto po. Kompleto po ito. Sa pangalawang katulad po natin, sabi po dito, importance of having freedom through Christ Jesus. Bakit po ba natin dapat malaman yung kahalagahan ng ating kalayaan? Kanina, pinag-aralan natin bakit binigay ng Diyos Ama ang kanyang anak. Ngayon, bakit kailangan natin malaman ang kahalagahan po ng kalayaan? Una po, closer relationship with God. Sabi po sa John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi po ng Panginoong Jesus. Wala pong ibang paraan kung paano makakalapit sa Diyos Ama kung hindi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesus. Kung gusto mo na mas mapalapit pa sa ating Diyos Ama, ito po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Siya po magiging mediator po natin, no, magiging daan para po mas mapalapit pa po tayo sa Diyos Ama. At sabi po sa Hebrews 7:25, therefore, He is also able to save the uttermost those who come to God through Him, no, through Jesus, since He always lives to make intercession for them. So ang ating Panginoong Jesus po, yung nagiging tulay para po tayo mas mapalapit. Bakit po? Kasi po tayo po'y makasalanan. Tama po ba? Tayo po'y makasalanan. So by faith, sa ginawa ng Diyos, Panginoong Jesus, no? Tayo po'y tinubos sa mga kasalanan po natin, tayo po'y malayang makakalapit sa ating Panginoon, no? Napakahalaga po nito. So sa pangalawa po, personal growth and transformation. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new life is here. Ayan, no? Napakahalaga po yung kalayaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Nung tinanggap po natin siya, no, nagkakaroon po tayo ng pagbabago. Nagbabago po yung ating puso. Tama po ba? Amen. Hindi na tayo yung dati. Sabi mo sa iyong katabi. Ngitian mo lang pala. Kasi inaantok na. Ayan. Ayan, tayo po yung nagbabago na. No? Simula po ng ito po yung kahalagahan, ito po yung isa sa kahalagahan kung bakit po tayo po yung malaya na nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus, no? Unti-unti tayong nagbabago. Naalala ko nga lang po, nung haba pa naman yung oras natin, hanggang alauna tayo. Gusto ko lang po mag-share, no? Nung ako po ay unang nakakilala, 2017, hindi ko malilimutan, November, hindi ko po ikakahiyang sabihin para ipakita kung paano po kabuti ang Lord sa ating mga buhay. Ako po'y nakipag-iwalay sa asawa ko, 2016, 2015, no, naghanap ako ng kaligayahan sa iba. No? Sa madaling salita, ako po'y, alam niya na, ganda. Ano? So yun,
Opo, totoo po yun. 2017, ako nakakilala, anong taon na ngayon? So, 21 pa lang ako. Nagkaayos po kami ng asawa ko, matagal pa po, halos 9 years eh. Di ba po ba napakabuti ng Lord? Kaya po wala pong imposible eh. Unti-unti ko pong naranasan na binabago po ng Lord at patuloy pa pong binabago ng Panginoon. Nung tinanggap ko, Lord, gusto kitang, sabi ko sa Lord eh, nung tinawag po ako ng umawag ng LGN leader, sabi ko, ang panalangin ko, Lord, ano po ang sasabihin ko? Eh, hindi pa po ako nun, hindi pa po kami nagkaayos ng asawa ko nun eh. 2023. Ng April, ako po yung ginawang LGN leader. July, nag-ayos po kami ng asawa ko. Bago nangyari yun, nanalangin ako, Lord, ano sasabihin ko sa mga tao? Paano ko masasabing totoo ka na kaya mo magbago, kaya mo baguhin ako, kung ito naman ako? Iniyak ko sa Lord yun. Huli ako sa asawa, Lord, ano sasabihin ko, paano pag may lumapit sa akin? Naranasan ko nga po dati, kumakain po kami sa table, at may isa po doon na may asawa, sabi niya po doon, nagmumblema siya eh. Kasi yung parang nagkaroon sila ng problema ng asawa niya. Tapos may anak din siya, 2. Sabi ko, kapatid, ayusin niyo kasi may anak kayo. Ano yung sabi niya sa akin? Wow, coming from you. So, ang sakit, no? Ang sakit po nun. Kaya dapat, tayo po na tumanggap, tayo po ay asawin po natin na, Lord, baguhin mo ako. Sa'yo ako eh. Ipanalangin po natin sa Lord. Hingin po natin. Amen? Wala pong imposible sa Lord. Sabi nga po sa Jeremiah 32:27, For I am the God of all mankind. Is there anything too hard for me? Tanong ng Lord yan eh. May mahirap ba sa akin? Wala pong mahirap sa Lord. Kaya-kaya niya po tayo baguhin at ayusin, buuin. Tama po ba? Kaya nga po ang totoong tumanggap, buo na sa Lord. Amen? Amen? Amen. Nakakalaman ng Lord. Hallelujah. Amen. Pangalawa na po, yun no, personal growth and transformation. Sa pangatlo po, empowerment and strength. Ayan, sabi po sa Isaiah 40:29, He gave strength to the weary and increased the power of the weak. Ayan, no? Napakahalaga po nung tayo po ay dapat magkaroon ng kalayaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus para po meron po tayong lakas. May kakayanan po tayo, no, sa mga pinagdadaanan po natin. Sino po may problema? Amen. Balik tayo sa Panginoong Hesus. Lapit natin sa Panginoong Hesus. Sino nanghihina? Minsan kasi hindi natin kayang aminin na namihina po tayo. Pero, dapat sa harap ng Panginoong Hesus, aminin natin. Lord, namihina po talaga ako, hindi ko kayang lumakad, hindi ko po kayang sumunod, Lord, kasi ito po yung lagay ng puso ko. No? Sabi po doon nagbibigay po siya ng lakas sa mga nanghihina. So, dapat yung ating totoong pagtanggap ay ating pong lakaran. Ilapit natin sa Lord ng ating buhay. Tama po ba? Amen. Bibilisan ko na lamang po sa pang-apat, discernment and guidance. Sabi po doon sa John 16:13, But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. So yun nga po, no, kaalagaan po na tayo po ay magkakaroon ng tunay na pagtanggap. Pag nagkaroon po tayo ng tunay na pagtanggap, kalayaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, pero meron po tayong discernment at guidance, nararanasan po natin to. Tama po ba? No, nasi-discern natin na ito gawin mo, dito ka lumakad, huwag dyan sa kaliwa. Tama po ba? Sinasabi niya po yung dapat natin gawin. Nung ako po ay, gusto ko lang din po i-share, nung ako po ay tumanggap sa Lord, dahil yun nga po, no, ako po ay, dalawa po ang naging naging karelasyon po doon, no? Dalawa po.
At dahil po doon sa dalawang iyon, ako po'y napahamak. Kasalanan ko rin naman. So, ibig sabihin ko po doon, yun na nga, ako'y dumaan po sa kahihiyan. 3 araw po akong hindi pumasok. At sabi, papauwi na daw po ako sa Pinas. Kasi po yung isa pong Chekwa doon na may karelasyon, pinost po ako sa FB. Ito si Malandi, ganyan. Kaya nakarating sa Pilipinas, nakatagpa po sa akin. Praise God! Dahil sa buhay niya, ako po ay lumapit sa Lord. Totoo po yun. Pinuntahan ko po siya niyakas salamat sa buhay mo. Dahil sa ginawa niya, nakita ko po yung pag-guide ng Lord, tama yan, tama na yan, mali na yan ginagawa mo. Sobra ka na. No? Hindi yan ang buhay na nais ko. Naranasan ko po yan. Ako po'y napahiya. At dahil doon, nakita ko yung guide ng Lord. Ako'y 3 araw na nakaluhod sa bed ko. Taas kamay, Lord, ayoko na, sa'yo na yung buhay ko. 2017 po yan, Lord, basta Lord, paulit-ulit po yan, Lord, ayoko na, sa'yo na buhay ko. Sabi ko sa Lord, anong gagawin ko? Sabi niya doon, narinig ko, punta ka ng simbahan. Punta ka ng church, hanap ka ng church. Ako po'y naghanap talaga ng church, no? Dati kasi po ako unang dating ko dito, Jai Kangsan. Wala pong morning shift doon. So naghanap po ako dito, Jai El Kaohsiung. So natagpuan ko po ang Jai El Kaohsiung. Kaya po naniniwala po ako, kayo pong naririto, hindi po aksidente yan. Kalaktakan po ang Lord. May gagawin. Sabi na sa lahat may gagawin ng Lord sa'yo. Yan yung guide. Ito yung guide ng Lord. Ito yun. Ito po yung guide ng Lord, no? Para po dalhin tayo sa nais niya. No? Hindi po basta lang yan. Hindi lang po yan basta nakaupo ka lang po dyan. Meron pong dahilan yan. Amen? Pang-5 na po, sabi po dito, joy and gratitude. No? Napakalaga po. Nakakaramdam po tayo ng galak. Sino pong masaya? Sino pong punong-puno ng pasasalamat pag naaalala ang ginawa ng Panginoong Jesus? Pumalakpak. Amen? Amen? But sabi mo dun sa 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God, He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Tayo po'y nagtagumpay na. Napagtagumpayan na tayo ng Lord. Ang gusto na lang ng Lord, lumakad tayo. Tindigan po natin yung ginawa ng Panginoong Jesus. Huwag po natin sasayangin yung ginawa ng Panginoong Jesus. At dahil doon, mapupuno po tayo ng kagalakan. Sino po natutuwa na napagtagumpayan na ng Panginoong Jesus? Parang may na, Lord. Amen. Ay, nalakas pala. Amen. So, yun po, no? Punong-puno po tayo ng pasasalamat. Sa 2 Corinthians 9:15, thanks be to God for His indescribable gift. Ayan, no? Hindi siya paano mo ba yung Tagalog ng indescribable? Hindi ko masabi, hindi ko pa masabi. Hindi maipaliwanag. Tama po ba? Hindi maipaliwanag. Ayan, na regalo. Grabe yun. Regalo, sabi ko nga po, anong ang regalo na gusto kong matanggap? Na lagi kong hahawakan. Ganun din po tayo itong regalo. Sino po dito nakatanggap ng regalo? Amen. No? Misa kasi kung may regalo tayo, doon sa isang tabi, kung kailan na natin maalala. Pero itong regalo ng Diyos, na binigay sa atin, ilagay po natin sa puso at isip po natin para lumakad po tayo ng punong-puno ng pasasalamat sa ating Panginoong Jesus. Amen. So yun po, pangalan po, eternal hope and assurance. Sabi sa Hebrews 11:1, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not yet seen. Ayan. Eternal hope. Kahalagahan ng ating kalayaan na mamuhay ayon sa kalooban ng Lord. Meron po tayong eternal hope at assurance. Paano? By faith. Ay, kasiguraduhan po tayo. At meron din po tayong conviction na may mga bagay na hindi pa po natin nakikita na ginagawa ng Lord ay sigurado na mangyayari sa atin. Tama po ba? No? Kompleto ang Lord.
Sabihin mo sa iyong katabi, kompleto ka sa Lord. Kompleto ka sa Lord. Ayan. Malapit na po ako. Paano po ba natin to matatanggap? No? Paano tayo magkakaroon ng tunay na kalayaan sa ating Panginoong Yesus? Una po, i-admit po natin na tayo ay makasalanan. I-admit natin, no? Atin pong aminin na tayo po ay makasalanan. Sabi po sa Romans 3:23, For all have sinned and fall short of the glory of God. No, tayo po ay makasalanan. So wala pong hindi. So napakalaga po na pag tayo po ilalapit at gusto po nating maranasan yung totoong kalayaan na nagmumula sa ating Panginoong Hesus, no, i-admit po natin na tayo po ay makasalanan. Sabihin natin sa Lord, Lord, ako po ay nagkasala sa iyo. Naalala ko nga po, nung ako po yun nga po nangyari sa akin, 3 araw akong nakadapa sa higaan. Sorry Lord, ako po yung nagkasala sa iyo, Lord. Lord, basta sorry Lord. Nung paulit-ulit ko pong sinasabi yun sa Panginoon. Akala ko hindi ako naririnig ng Lord eh. Pero rinig na rinig ng Lord yung puso na tumatanggap at nagpapakumbaba sa harapan niya na Lord, ako po yung nagkasala sa iyo, Lord. No? Pangalawa, sabi po doon, no, believe that Jesus died on the cross and rose again from the grave for you. Tayo po'y maniwala sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para po sa atin yun. Sabi po sa Romans 6:23, For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. At sabi po sa Romans 10:9, believe in your heart that God raised Him from the dead and you will be saved. Maniwala po tayo. Dapat itong paniniwala natin, kaya po tayo minsan nangihina eh. No? Ito na yung ginawa ng Lord. Buo na siya, nagtagumpay na siya, kulang na lang yung faith natin. Tama po ba? Yung pananampalataya natin sa ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Ito po'y napakahalaga na maniwala po tayo na siya'y naghihirap at siya'y nabuhay para po sa atin. Tama po ba? Amen. Amen. Pangatlo po, confess Jesus as our Lord, our personal Lord and Savior. I-confess po natin. Sabi po sa Romans 10:9a, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So yun po, no, una, atin pong i-admit na tayo po'y makasalanan. Pangalawa, maniwala po tayo ng buo sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Pangatlo, confess po natin na wala pong ibang Diyos na kayang gumawa ng kaligtasan, ni hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Tama po ba? Kahit po anong gawing bait po natin, hindi ko po sinasabi na hindi tayo magbait. Dahil nung tumanggap po tayo sa Panginoong Hesus, nananahan ng Banal na Espiritu, naaayon po yung ating buhay. No, nakikitaan tayo ng bait. No? At i-confess natin na siya lamang ang ating tagapagligtas. Ang siyang magbibigay kagalingan, ang siyang magbibigay ng pagbabago. Ang siyang magiging dahilan kung bakit tayo maliligtas, tayo tatawaging anak, at tinuwag na tayo ng anak. Amen? Amen. Sige po. Maaari ko po bang hilingin na tayo pong pumikit at habang naghahanda po ang ating worship team,